2 kilometro ang pila ng mga truck at ilan pang sasakyan sa Batangas Port. Naroon na sila mula pa noong magkansela ng biyahe ng barko dahil sa pananalasa ng Bagyong Lando. Pangamba ng mga driver, baka abutan na sila ng undas doon. Makibalita tayo kay Jay Sabale. Ganito kahabang pila ang sumalubong sa mga biyahero at tsoper ng mga cargo truck habang papunta ng Batangas Port. Umabot na ng 2 kilometro ang pila ng mga truck. At ayon sa mga tsoper, ilang araw na silang stranded sa daan. Ang iba nga, nakatenga na bago pa manalasa ang Bagyong Lando. Sinuspindi kasi noon ang biyahe ng mga ro-ro vessel. Hindi tuloy maiwasan ng maraming tsoper at pahinante na antukin sa tagal ng pag-aantay. Ang lalaking ito, nagsabit pa ng tulugan sa ilalim ng kanyang truck. Habang ang grupong ito, tuluyan ng iniwan ang kanilang mga kargo para magpahinga sa damuhan. Bukod sa abalang dala ng mahabang pila, problema ng mga truck driver ang kakulangan sa perang pambili na makakain at matinong palikuran. Humingi naman ng pasensya sa mga driver ang pamunuan ng Asian Terminal Incorporated sa aberyang idinulot ng pagkakastranded nila sa pier. Posibleng naipon lang umano ang dami ng truck matapos na suspindihin ang biyahe ng mga barko noong ika-17 ng Oktubre, kasunod ng bantang dulot ng Bagyong Lando. Hindi rin daw nila agad pinabiyahe ang mga roro kahit tuluyan ng nakaalis ang bagyo dahil sa malalaking alon sa dagat. Nasira naman ang isang platform ng Calapan Pier kaya nakansela ang ilang biyahe ng roro. Pero pagtitiyak ng pamunuan ng pier, unti-unti ring babalik sa normal ang sitwasyon. 19, hindi pa normal ang biyahe kasi masyadong matataas ang alon, walang maka-atrakang maliliit na barko, although yung malalaking barko lang ang nakaka-atraka. Basta pagdating sa main gate, kami yung nag-in charge doon sa, basta we make sure na puno ang marshalling area, pagkakasakay ng mga sasakyan sa barko, tuloy-tuloy ang pasok. Jay Sabale, GMA News.